Hello guys! Welcome back sa aking channel. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang kapangyarihan ng asin. Siguro ang alam mo lang ay ginagamit ito sa pagluluto at sa sausawan ng maaasim na mangga. So guys, alamin natin sa video na ito. Ang asin ay kadalasang pinaniniwalaan na ito ay nakakapagpataboy ng mga negatibong enerhiya sa looban ng bahay. At ito rin ay maganda sa trabaho. Narito ang listahan kung paano ito gamitin sa iyong buhay. Ang una ay dapat mo lang gawin ay magdala ng asin kahit saan ka magtungo. Maaari mo itong ilagay sa maliit na plastic at ilagay sa iyong wallet. Ito ay magbibigay sa iyo ng mga positibong resulta sa pangaraw-araw na gawain mo. Ito rin ay nagsisilbing protection para sa iyo. Ang asin ay isa ring mabisang pampaswerte. Ang sumunod ay maligo ng tubig na merong kasamang asin. Sinasabing ito ay mas mabuting ilagay o gamitin para sa ating katawan kumpara sa mga sabon o shampoo na gamit sa pampaligo dahil ito ay nag-aalis ng mga negatibong enerhiya sa ating katawan. Ang sumunod, ang asin ay may malakas na panghalina o pang-akit ng pera. Dito sa ating mundo, hindi ka mabubuhay kung wala kang pera. Ito ay kapangyarihan ng mga tao dito sa mundo. Kahit na sabihin natin na ang pera ay isang evil, ito ay kinakailangan natin sa ating pang-araw-araw upang tayo ay mabuhay. Kaya nga tayo ay nagtatrabaho para kumita ng pera o magnegosyo. Kung nais mo itong gamitin na maging mabisa, maglagay ng asin sa maliit na sisidlan na gawa sa tela at samahan ito ng rosemary o dahon ng laurel. Ganito ang ginagawa ko. Sa aking wallet, nilalagyan ko ito ng dahon ng laurel at asin. At epektibo nga. Kaya gawin mo ito. Ang sumunod, ang asin ay nagsisilbing pamproteksyon sa bago mong kapaligiran. Kaya madalas meron tayong mga kasabihan na bago tayo lumipat sa isang lugar o bahay, nararapat daw na unahin natin ang asin at samahan ng bigas at asukal, pati na rin ang tubig. Upang maging positibong enerhiya ang bagong lugar at para na rin ikaw ay swertehin. Ang sumunod, ang asin ay nag-aalis ng negatibong enerhiya. Kaya madalas kung ikaw ay galing sa trabaho, ikaw ay nakakapagdala ng mga negatibong enerhiya. Dahil sa asin, hindi makakapasok sa iyong bahay ang mga negatibong enerhiya. Ang sumunod, ang asin ay mayroong pangdepensa o protection lalo na sa mga masasamang tao at sa mga gawaing itim na mahika. May mga tao kasi sa ating paligid na kahit kilala natin, hindi nawawala sa isang tao na gumawa ng masama, lalo na at mayroong pagkakataon. Ang sumunod, ito ay nagtataboy ng masasamang elemento o espiritu sa bahay o mga bagay na nagbibigay ng kamalasan sa buhay. Dahil ang asin ay nagpapalakas ng positibong enerhiya at nag-aalis ng negatibong enerhiya sa ating kapaligiran. Well guys, paano nga ba gamitin ang asin sa loob ng ating bahay? Para sa mga negatibong enerhiya, ganito lamang ang dapat mong gawin. Gumamit ng bote, mga matutulis na bagay tulad ng pako at blade, pulang ribbon, asin, alak at puting kandila. Dapat mong ilagay ang matutulis na bagay sa loob ng bote hanggang ito ay umabot sa kalahati.
Dahil dito, ito ay magsisilbing tagataboy o mag-aalis ng kamalasan. Pagkatapos ay maglagay ng asin. Ito ay sinasabing magsisilbing tagalinis. At sumunod ay ilagay ang pulang ribbon. Ito ay magsisilbing proteksyon. At maglagay ng konting patak ng alak o serbesa. At pagkatapos ay takpan ito sa pamamagitan ng tulo o patak ng kandila. Ito ay magsisilbing nakatagong pananggalang mo. At kung pampaswerte at pamparami naman ng salapi o pera ang gusto mo, ito ay talaga namang subok na. Kung ikaw ay maglalagay ng asin sa bawat sulok ng iyong bahay, gagawin nitong maganda ang lahat ng mangyayari sa buhay mo. Ganito lamang ang dapat mong gawin. Kumuha ng asin at ilagay sa isang lalagyan at pumwesto sa gitna ng isang kwarto o lugar sa iyong bahay at isaboy ang asin sa bawat sulok ng paikot tulad ng ikot ng orasan. Ito ay sinasabing mabisang pampalakas ng positibong enerhiya sa bahay at sa buong buhay. Dahil dito ay may iwasan mo ang masasamang pangyayari sa iyong bahay o sa iyong pamilya. At ito ay magbibigay ng kasaganahan sa iyong buhay at kapayapaan sa loob ng iyong bahay. So guys, sana ay marami kayong natutunan sa ating video at sana ay nagustuhan nyo. Tandaan guys na ang video na ito ay gabay lamang sa ating buhay. At hindi ko kayo pinipilit na gawin ito o maniwala kayo. Nasa inyo pa rin ang pasya kung kayo ay maniniwala. At ang mas mahalaga pa rin ay manampalataya tayo sa Diyos na lumikha. Dahil siya lamang po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. God bless po, ingat at maraming salamat po.